morning mga ka-faith! It's another blessed day to give thanks and praise the Lord. Dahil every gising is a blessing. Tara kapatid, kung ikaw man ay nag-aalmusal, nagkakape o nagpapahinga ngayon, samahan mo ako sandali. Makinig muna tayo ng mensahe ng Panginoon para sa atin sa araw na ito. I'm Deaconess Sharon, your devotional leader for today. Si Jesus ang kasama, umagang kay ganda si Jesus ang kasama, umagang kay ganda si Jesus ang kasama, na kasama na si Jesus ang kasama na. Come thou founts of every blessing, tune my heart to sing thy grace. Streams of mercy, never ceasing, call for song of loudest praise. Teach me some melodious sonnet, sung by flaming tongues above. Praise the mountain, peaks upon it, mount of thy redeeming love. Here I raise mine Ebenezer, here abides thy help I come, and I hope by thy good pleasure safely to arrive at home. Jesus sought me when a stranger, wandering from the fold of God, here to rescue me from danger, in the His precious blood. Oh, to grace, how great a debtor daily I'm constrained to be. Let thy goodness, like a fetter, bind my wandering heart to thee. Prone to wander, Lord, I feel it, prone to live the God I love. Here's my heart, so take and seal it for thy courts above. Oh, that day when, freed from sinning, I shall see thy lovely face, richly clothed and in blood white, how I sing thy sovereign grace. Come, my Lord, no longer tarry, take my ransom soul away. Send thine angels now to carry me to realms of endless day. If thou ever didst discover to my faith the promised land, bid me now the stream pass over, o'er the heavenly waters stand. Now shall mount wild arrow passes into thine embrace at night. Speak the word, oh, speak to Moses, bid me get thee up and die. Amen! Purihin po ang Panginoon sa mensahe ng himno na ating napakinggan.
Come thou fount of every blessing. Yan po ang ating hymn for today. At tunghayan po natin ano ba ang story behind this song at ano ang mensahe ng Lord sa atin mula sa awiting ito. Ang ating pong key verse ay mula sa 1 Peter chapter 2 verse 25. Ganito po ang sinasabi. For ye were a sheep going astray, but are now returned unto the shepherd and bishop of your soul. Sa Tagalog, sapagkat kayo ay tulad ng mga tupang naligaw, ngunit ngayon, kayo'y nanumbalik na upang sumunod sa pastol at tagapangalaga ng inyong mga kaluluwa. Amen. Purihin ang Panginoon sa kanyang mga salita. Ang sumulat ng himno na ito ay si Robert Robinson, isang batang matigas ang ulo na laging nasasangkot sa mga troubles. He was 8 years old nang mamatay ang kanyang ama, at mas nagpahirap pa ang kanilang sitwasyon nang hindi tinanggap ng kanyang mayamang lolo at lola ang kanyang ina sa relasyon nito sa kanyang ama, at hindi rin siya siyempre kinilalang apo. He was forced to grow without a father. At noong siya ay 14 years old na, his mother sent him to London for an apprentice barber. Pagdating doon, mas lalong naging malala ang buhay ni Robinson. Ang kanyang buhay kabataan, he was a troublemaker in London, and to make matters worse, he gained some friends and followers as a leader. Naging leader pa siya ng isang gang. Kaya noong 17 years old na siya, sinama niya ang kanyang grupo sa isang revival service where a well-known preacher at that time na si George Whitefield was speaking. Siya yung kasama ni John Wesley noon mula sa Methodist movement. Ang kanilang intensyon nito ni Robert Robinson kasama ng kanyang gang, ng kanyang grupo, syempre, manggulo. Hindi para umati ng service, kung hindi manggulo doon sa revival service na yon. But something happened that night that Robert wasn't expecting, hindi niya inaasahan. After hearing the message, it moved him deeply and made him to rethink his life and how he was living it. Pagkatapos niyang mapakinggan ito, ang sermon ni Whitefield, after 3 years niyang marinig ang sermon, patuloy na nangungusap sa kanya ang Panginoon. At the age of 20 years old, Robert Robinson made his peace with God and found full and free forgiveness through the precious blood of Jesus Christ. Iniwan niya ang kanyang gang, ang kanyang grupo, at sumala sa Methodist movement. And he felt the call to preach. Naramdaman niya ang pagtawag ng Panginoon sa kanya na magpahayag ng mabuting balita. A self-taught Robinson was appointed by John Wesley himself to the Calvinist Methodist Chapel in the Norfolk, England. It was there to accompany his sermon for Pentecost Sunday. Noong kanyang ika-3rd year anniversary ng kanyang conversion, isinulat niya ang lyrics ng hymno na ito. Come thou fount of every blessing. Yung first stanza ay nagpapahayag ng kanyang pagpupuri, ng kanyang praise and adoration sa Panginoon. At yung last 2 stanzas naman ay kapahayagan ng kanyang spiritual autobiography. God works in a mysterious way. Sinong mag-aakala ng isang kabataang troublemaker, leader ng isang gang, ay babaguhin ng Diyos at tatawagin sa paglilingkod? God converted him mula sa pagiging dating leader ng kalokohan, ngayon ay leader na ng Panginoon. At naging mabunga ang kanyang paglilingkod bilang isang pastor. Gaya ng sabi ng ating teksto, ang buhay ni Robinson ay tulad ng mga tupang naligaw. Ngunit ngayon, sabi doon, kayo'y nanumbalik na upang sumunod sa pastol at tagapangalaga ng inyong kaluluwa. Mga kapatid, the story behind the hymn, Come thou fount of every blessing, ang kwento ng buhay ni Robert Robinson, is a great reminder for us that God can use anyone for His purposes. And He might just have a plan in store for your life, for each of us. His plans are often ones that we would never expect or even be able to think of on our own. But if we say yes to His calling, our story is going to be awesome. Amen. Tayo manalangin, kapatid. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan aming Panginoon, ang siyang mabuti naming pastol, Panginoon, na patuloy kaming inaakay sa daan ng kabanalan, sa daan ng kabutihan.
meron mang pagkakataon na kami ay nalilihis, Panginoon, kami ay napatuloy na nakakagawa ng mga pagkakasala, kami ay nalilinlang ng mundong ito sa paggawa ng masama, Panginoon. Salamat po sapagkat lagi kang naandyan. Patuloy mo kaming inaakay, Panginoon, sa tamang landas. Ang dalangin namin, Panginoon, sa tuwi na ay matagpuan mo kami, Panginoon. Linisin mo po kami mula sa aming karumihan, baguhin mo po ang aming mga buhay, at hangad po namin, Panginoon, matunghayan mo kami, Panginoon, na mayroong buhay na nakapagbibigay lugod sa iyong harapan. Maraming salamat, Panginoon, sa kwento ng himno na ito, sa kwento ni Robert Robinson, Panginoon, na tunay nga, Panginoon, ikaw ang patuloy na tumatawag. Gaano man kami karumi sa iyong harapan, gaano man kami kamakasalanan, pag ikaw, Panginoon, ang tumawag, kaya mo kaming linisin, kaya mo kaming baguhin, Panginoon, at kaya mo kaming gamitin, Panginoon, sang-ayon sa iyong kalooban para sa amin. Lord, patuloy ka po naming hangad na gumawa at kumilos sa aming mga buhay. Matunghayan mo na ang aming buhay ay buhay na banal at kalugod-lugod sa iyong harapan. Maraming salamat, Panginoon. Sa sandaling ito, Panginoon, ikaw lamang ang aming pinupupurihan at pinasasalamatan. Sa aking mga kapatid na kasama kong tumudulog sa panalangin sa oras na ito, katagpuin mo sila, Panginoon, sa kanilang pagtawag, sa pagdulog ng mga kahilingan, sa karamdaman, sa probisyon. Tugunin mo to, iyo, Panginoon. Tugunin mo po sang-ayon sa iyong mabuting kalooban. At dalangin po namin, patuloy mo po kaming patawarin sa mga pagkakasala, Panginoon, na patuloy po namin nagagawa. At sa bawat araw, Panginoon, ang dalangin namin that we become a better version, Panginoon, ng aming mga sarili sang-ayon sa iyong kalooban para sa amin. Sa iyo po ang papuri, sa iyo ang pasasalamat sa araw na ito, Ocho. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Amen! Maraming salamat po muli sa inyong pakikinig at pagsama sa amin sa ating morning devotion. Nawa po ay patuloy kayo napapagpala ng salita ng Diyos na ating napakinggan sa araw na ito. At kung kayo po ay na-bless at gusto nyo rin pong mag-share ng blessing sa ating church, nandiyan po sa baba ang ating bank account and GCash account na kung saan maaari nyo pong i-deposito ang inyong mga kaloob. And please don't forget to like, share, and subscribe kung hindi pa ang video na ito para marami pang kapatid, kapamilya, kapuso ang makarinig ng mabuting balita ng Panginoon. And again, thank you so much everyone for joining and worshiping with us today. See you again next Tuesday and every day. God bless you!